Mula sa Bakawan, lulusong naman tayo pa ilalim sa karagatan. Bet niyo bang umahura underwater ngayong summer? Pwes dito sa Dasol, hindi na kailangan sumisid ng pagkalalim-lalim. Dahil ilang metro lang mula sa dalampasigan, ito na ang bubungad. Ladies and gentlemen, ang sunken ship ng Barangay Osmeña. Nasa humigit kumulang 50 metro lang ang layo nito mula sa Pampang. Puting boya ang nagsisilbing palatandaan kung nasaan ang shipwreck. Ang lalim nito sa 10 feet lang. Mula sa ibabaw ng tubig, tanaw na ang lumubog na barko. Kaya, ano man ang trip nyo? Snorkeling man? O freediving? It's giving! Shipwreck experience kahit walang diving gears. Pag pumunta ka sa isang location, di ba, it's not just like the beach. The beach is a bonus. Pag maganda yung beach, klaro yung tubig, panalo. Kapag swimmable, meaning to say, kapag may mga coral reefs, pwedeng mag-snorkeling na malapit lang doon sa resort na tutulugan nyo, bonus na yan. Samahan mo pa ng mga shipwreck. Di sobrang bonus na din yan kahit na medyo hindi na kompleto. But still, di ba, that's still part of the experience na, oh my God, I mean, saka makakakita ng snorkeling area na may shipwreck na hindi naman ganun kalalim. Dahil sa mga bagyo, napadpad ang shipwreck sa Barangay Osmeña. Sa kabila ng nakaraan ng barko, isa na itong sikat na pasyalan ngayon na may tuturing na kayamanan ng mga Dasoleño. Hindi lang yan ang dinarayang pasyalan at pinagmamalaking yaman ng bayan ng Dasol, ha? Island hopping sa white sand beaches. Samahan mo pa ng boodle fight by the beach. Oh, syempre Gian. Ilang kembot lang mula sa aming tinutuluyan, mararating na ang Crocodile Island. But don't panic dahil walang buhayang makikita rito. Ang pangalan nito hango sa kabuuang hugis ng isla. Oh, kita niyo na? Crocodile, right? Mula sa Crocodile Island, ilang minuto lang mararating na ang pamosong isla ng Culebra. Oh, walang kobra ha, pero ang namarites ng DND team, dating pinamamahayan ng mga hugasi o sea snakes ang isla. Kaya naman pele. Dati po ma'am, marami pong tugasi dito. Dito sa buhangin ma'am, tas minsan po sa tubig sila. Dito madam sa batuan sa dito sa buhangin po. Pero nung medyo marami na pong tao ma'am, umalis na po sila. Sa pagbisita namin dito, swerte kami at wala kaming namataan ni isang tugas. Kaya relax na, pwede nang mag-chill at mag-enjoy sa ganito kagandang view. Pero hindi lang ating mga mata ang mabubusog sa ganda ng isla. Siguradong magiging happy din ang mga tiyan natin dito. Boodle fight by the beach pa kamo. Ano yung espesyal sa ating boodle fight setup? Is it the surplus of ulam? No. Ang unique at espesyal sa ating boodle fight setup ay ang balbalulang. Ang balbalulang ay ang seaweed na nakikita nyo dito na inahalo ng mga lokal with their soupy dishes or ginagawa nilang hensilab. Tadi ka layo ang Tambobong Beach. Walang boodle fight, pero nagkakagulong mga tao. Sa tuwing sasapit kasi ang low tide, ang mga tao
kumakalipas na ng takbo. Ang kanila pakay, manguha ng Palbalo lang. 3 beses sa isang linggo ako manguha. Inuulam namin pag walang nahuling isda. Pag halimbawa wala kang maulam, andyan lang siya naka-stack pag binilad yan. Isa itong klase ng seaweed na parang lambat ang itsura. Karaniwang ginagawang ensalada o sinasahog sa sinabawang gulay. Ano pa nga ba? Chibuga na! Ano kakainin ko? Siyempre, yung kanin. Now, normally, pwede kayo mag-set up sa boat. Malakas ang alon. So, kailangan set up na hindi masyadong maalon. Pero kahit mahangin, at least may island ng kalibre. Kalibra. Kolibri. Loko lang. Ko-li-bra. Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!